Paano nyo ba nakilala muna etong nirereklamo po nila? Bali ako po, childhood friend ko po yung sinasabi po niya pamangkin po ni Attorney Diaz. Bali, nagkakakwentuhan naman kami palagi, no? Kaya nabanggit ko sa kanya na nag-a-apply ako sa TNBS. So, ang nangyari, sabi niya, si tito ko, si Kuya Dong, consultant ng ng ganito, ganito. Sabi, okay, sige. Naniwala naman ako dahil totoo naman talaga na consultant. Pero, ang mali ko lang na dapat sinabi pa rin talaga sa Joyride mismo na opisina. Okay. Pero kasi nung sinabi naman namin na pupunta kami sa Joyride sa office, ang sabi naman nung tumulong sa amin, bakit pa kayo pupunta doon? O kami rin naman yung tao doon. So andito na kami. Bakit pa kailangan nyo pa pumunta doon? Kami rin ang mag-aasikaso doon. So dito na lang. Kasi malapit lang, kabilang street lang namin yun eh. Okay, so maganda rin pala, no? Yung mga linyahan nitong Jeric. Bale, may 4 pa po na biktima yon. Pero ang sabi, nag-uusap na raw sila na ibabalik na raw yung pera. So yung nagpa-follow up na po kami, puro pangako na lang, pangako na, sige ganito, gantong date, ganito. Pero hanggang sa wala, hanggang sa barangay po kami, tapos hanggang sa na-issuean kami ng CFA po. Kasi wala talaga nangyayari. Magkano po kaya, no? Lumalabas yung ibinayad po ninyo? Sa akin, 9.5 lang. 9.5. Kayo, sir? 3.5 po sa 3.5. Sa kanya. 43K. Ha? 43 sa'yo? Opo. Bakit mas pinamahal yung application mo? Partial payment pa lang po yun. parang application lang yun. So hindi pa kabuuan naman. Once na ma-complete na po yung documents, ganun din po ang babayaran namin. Okay. Same lang. So sir, lumalabas dito, hanggang sa ngayon, hindi pa kayo nakapasok talaga dito sa TNVS na ito? Hindi pa po. Ano po bang nangyari dito, attorney? Nung nalaman ko po yun, tinanong ko at totoo naman po na may natanggap siyang pera, sabi ko, itigil na. Tingnan natin kung anong may magagawa dahil hindi natin kakayanin yan. Tapos, ibalik na lang yung pera. Kung wala ka, which is wala naman siyang pera pambalik, ako lang nag-advance. Ngayon po, sir, dun po sa pag-offer na yan, palagi naman yung ino-offer. Alam ko, ilang beses nagpunta sila sa barangay, kumaharap naman kami. Alam ko, maski yung tao ko, kumaharap din. At meron na silang kasunduan sa pagbayad. Okay. Ang sa akin, sir, yung pong TNBS program kasi, minsan open, minsan close. Ngayon po, close yan. At tungkol naman po sa kahit open yan, hindi ko naman kayang ipasok dahil wala akong ganung otoridad. Yes po, opo. Ako, ang sa akin lang po dito na nga po tayo, meron ng mga umaasa. Kaya lang ho, ang proseso ay kailangan nating sundin. Hindi ko naman kayang baluktutin yun at wala akong balak na lumabag po sa proseso. Alam niyo po ba kung asan itong Jeric na ito? Jeric Patanaw? Opo, sir. Opo. Yung pong address niya, ako po rin po nagbigay sa kanila. At alam ko, yung iba sa kanila, nagpunta na sa barangay kung saan nakatira po yung si Jeric. Okay. Si Derek naman pumupunta sa barangay pag tinatawag para mag-usap sila. Nagkakausap naman po sila pagkakaalam ko kasi nagbabayad naman kami, naglalabas akong pera. Ang ano ko lang, sir, hindi ko talaga gagawin yung gusto nila na ayusin yung gusto nila dahil talabagan na yun. Ang ibig niyo pong sabihin, attorney, yung pagpasok sa TNVS? Opo, kasi yung pagpasok po sa TNVS, may proseso na dapat sa TNVS muna sila pumasok. Right. Hindi po sa akin, hindi ko po kayang gawin yun. Hindi po sa akin lang entry point sa TNVS po mismo. Si Jeric po ang kumakausap sa kanila. And then kung may pera, then ako magpapaluwal kay Jeric. Pasensya na po, talagang hindi ko sila nakausap. Pero nandito na tayo, tutulungan ko na po. Alright. Sir Rico, ang tanong lang po namin, ano po ba yung process ninyo? Alinsunod po sa patakaran ng LTFRB, ang Joyride po ay handang tumanggap ng mga application mula sa mga nais mag-TNVS. Ngayon po, yung mga dokumento na yan, ibubuo po namin dyan. Tapos, kasama po doon sa patakaran ng LTFRB, kumuha po kami ng legal counsel. Ito na nga po, Attorney Diaz po ang legal counsel namin. So, kung meron mga open slots po, katulad po ngayon, wala pong open slots. Pero pag sinabi ng LTFRB na merong available slots na, ang gagawin po namin, itong mga aplikasyon na to, ibubuo po namin
kukunin po natin yung legal counsel natin, ilalagay po natin dun sa application kung sino, saka po natin i-submit sa LTFRB para ma-process po nito. Sir Jeric, asan na yung pera nila? Sir, sabi ko naman po babayaran ko naman po sila. Ilan lahat ng nakausap mo? Kasi babayaran, parang andali namang sabihin lang yon. Yung iba po kasi binabayaran ko na po yung iba. Oo, Nabayaran ko na rin po. Hindi, ang tanong ko siguro, dahil may natanggap kang halaga sa kanila, ang tanong siguro is, asan na yung pera? Wala na po. What do you mean wala na? Nagastos na? Po. Sir Jeric, Yes po. talaga po ba na ginamit niyo po ang pangalan po ni Attorney Donald Diaz at ang Joyride po sa pagkuha po ng pera po dito po kila June, Cedric, and Bernie? May mga tao po kasi na mismo parang kaibigan nila. Yun po yung pupunta doon sa office namin. Kaya parang sila po yung nagpapalakad, hindi po mismo yung tao. Tapos sinasamahan lang po sila doon sa mismo sa office namin. So in short, sir, parang nag-fixer po kayo? Hindi naman po kasi po yun lang naman po yung kasi po. Kasi kumukuha kayo, sir, ng pera. Nilakad ko naman po yun kasi lang. Yun lang, hindi na nga tinatanggap ni Joyride kasi nga po council po kami, nasa council po ko dahil parang gusto po nila yung mga, ganun po silang sariling gayas na pinukuha nyo. Yun lang po ang pinagpapasok nyo. Sir Jeric, total, sabi mo naman kanina na ibabalik mo yung mga halaga na ito. Kailan nyo po balak ibalik ng kumpleto ng full? Hindi po ako nangangako kasi wala po kasi ako, actually wala po akong trabaho ngayon din. Tinatanggal na po ako. Tapos, yun po, lahat naman po ng paraan ginagawa ko naman po. Magbalik kasi nangihiram na rin po ako sa boss ko dati kasi tutulungan niya po ako ulit. Okay. Alam mo naman siguro no, na mali yung ginawa po ninyo. May option itong mga nakausap ninyo to avail of the legal actions against you. No? So ako, I will advise you na sana may bigay mo sa kanila yung amount na hinihingi nila at the soonest possible time. Otherwise, they will be constrained. Nahabulin po talaga kayo. Especially, sabi kanina, parang nagtatago kayo, Sir Jeric. Aram naman po Sir Ben yung bahay namin. Kakausap po yun po. Magandang hapon, attorney. Gaano po kadalas, no? At kailan po kaya yung next na magkakaroon ng slot itong ating mga TNVS? Attorney JB, ganito po, no? Last time po kasi nag-open kami was sometime last quarter last year. So halos kaka-open lang po namin. I guess nabanggit din po yata ni Mr. Rico Meneses ng Joyride. But ang board naman po, pinag-aaralan po parati kung kailangan pong mag-open ng panibagong slot at kung gaano karami po yung slot na i-open. So, from time to time naman po, minomonitor po ng ating board kung may pangangailangan po na mag-issue ng panibagong slot. Okay. At usually po ba, attorney, itong pag-a-apply no, para makuha yung mga slots na yan sa mga TNVS, does it usually involve processing fees, mga ganon? Yeah, yes po, Attorney JV. So, sa part ng LTFRB, administrative fees lang po yung sinisingil namin, no, kagaya ng filing fees, no? So, ano lang naman po ito, nire-represent nila yung expenses ng gobyerno natin sa pagpaprocess ng application, kagaya ng mga papel, no? So, hindi po maniningil lang malaki ang LTFRB para sa slots. Kung ano lang po yung filing fees at kung ano yung nasa schedule of fees na required, yun lang po ang babayaran nila. At so, attorney, umaabot po kaya ng mga 40,000 yung ganyang fees? Sa part po ng LTFRB, hindi po aabot ng ganyan for application, no? Lalo na sa TNVS po kasi ang maximum number of units sa TNVS is 3 lang naman po. So, imposible pong umabot ng 40,000 sa part ng LTFRB po na maningil ng ganong kalaking amount for filing fees. Yes, I think no, yung ganong halaga, no, 40,000 mahigit, I think borderline unreasonable na yung mga ganong klaseng singilan, no? Ang filing fee po yata natin nasa 510 lang po yata. Oh, 500 lang pala, no? So obviously pag 40,000 hamak, no, talagang unreasonable, masyadong kahina-hinala na yung 40,000. Pero sa LTFRB lang naman yun, no? I don't know pa dun sa mga specific na TNVS if there are added costs. Yes po, attorney. There is such thing as called na demandable right. Okay? Yung karapatan na pwede mong habulin. Okay? In this case, hindi malinaw sa akin if you have that kind of right. Bakit? Kasi kung saan kayo dapat nag-apply, hindi naman dumaan doon yung application ninyo. Okay? Kayo ay umasa doon sa magagawang paraan. Kumbaga, no, ni Sir Jeric, apparently hindi kasi nangyari yun. Daw po siya, eh. Oo, kumbaga separate route yon.
una, yung separate route na yun, shortcut, kumbaga, hindi nga totoo yun. Okay, so as of now, pwede kang mag-demand kay Jeric pero wala siyang kapangyarihan para gawin yun. Lumalabas, ganon. Yung nangyari po dyan, no? So again, no, ang lesson natin dito is we apply the procedure, okay, na pinapatupad po ng TNVS na yan. Kasi nire-regulate yan kasi ang dami po ninyo, no? Naintindihan namin na gusto nating lahat makapasok po doon. So ingat lang po. Hindi namin tinotolerate po na yung ginawa po ninyo. Pero gayon pa man, tutulong po kami sa pag-file po ng case kung sakali man po na hindi talaga na maibalik po ni Jeric yung pera po. Okay? Pero sir, ito po na po ito ha. Lesson learned na po. At gayon din po sa mga nanonood na wag po tayong nagtitiwala sa mga fixer dahil hindi din po natutuwa si Senator Raffy sa mga nagtatangkilik po ng fixer. Yes po. Okay po? Yes. Sige po.